Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating po kukunin sa libro ni Propeta Malakay, Kabanata 3, talata 13 hanggang 18. Ang sabi po dito, mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipapakitang tayo'y nalulungkot sa nagagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila naparurusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya't ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ang taong naglilingkod sa akin at ang hindi naglilingkod. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So dito mga kapatid ay sinabi ni Yahweh na ang mga tao, ang kanyang bayan, ay sinasabi nila na ang paglilingkod sa Diyos ay wala ng halaga o walang saysay yung maglingkod sa Diyos. Kaya hindi lang sa kapanahunan natin nangyayari yan, na maraming mga tao na akala nila, iniisip nila na walang saysay yung paglilingkod sa Diyos. Kasi ang nakikita lang nila yung mga bagay na hindi magagandang mga pangyayari. Kapag sila ang mga hinihingi nila ay hindi na pagkakaloob at nakikita nila na yung mga hindi naman naglilingkod, yung daing nila na parang pinagpapala pa, na kapag may mga tao na dumaranas na ng mga paghihirap, dumaranas na ng mga pagsubok dahil sa paglilingkod, parang iniisip na nila na wala nang saysay yung maglingkod sa Panginoon. Kasi marami rin talaga mga kapatid, no? Kahit sa ating kapanahunan ngayon, marami po ang naglingkod sa Panginoon na talagang dumanas talaga ng mga pagsubok ng kahirapan po sa buhay. Marami po talaga na dumaranas na mga naglilingkod sa Panginoon. Pero sa mga pagsubok po kasing yan, diyan natin mapatutunayan sa Diyos. Diyan kasi natin may papakita na talagang handa tayong maglingkod sa Kanya. No matter what, di ba? Ano man yung sitwasyon natin, maganda man o hindi, puno ka man ng mga bagay, material sa buhay mo o sa wala, puno man, may laman man yung tiyan mo o sa wala, ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, hindi ito yung focus mo hindi ito yung malaga kundi handa kang tumalima, handa ka pa rin maglingkod sa Panginoon, ano man yung sitwasyon na iyong pinagdaraanan. Marami tayong mga kapatiran, mga kapwa ko rin na nangangaral ng salita ng Diyos na dumanas ng ganito Sabi ko nga sa mga naisishare ko, meron tayong mga kapatiran na palagi na lang niya sinasabi sa kanyang mga anak, darating. Hanggang yung mga anak niya nagre-reklamo na, sabi niya, puro lang tayo darating, wala namang dumarating. Kasi nga yung madalas na kinakain, nyug, kaya buko, kasi marami silang mga nyug. Siyempre medyo kinukulang sa financial. Kahit nga yung bahay nila, hindi nila mapaayos. Butas-butas na rin, kahit yung mga bubong nila ay talagang marami ng tulo, marami ng butas. Talaga makikita mo yung kahirapan. Kaya kahit yung mga pamilya nila na wala sa Panginoon, ito yung kanilang sinasabi, ito yung kanilang bukang bibig.
na sinasabi na walang saysay yung paglilingkod mo sa Diyos. Tingnan mo ang nangyayari sa pamilya nyo. Walang makain, di ba? Puro na lang kayo palagi na lang kayo nagigipit. Kulang ang inyong kinakain, di ba? Hindi kayo makabili ng mga bagong damit, hindi nyo mapaayos yung tahanan nyo. Talaga kung mahina lang yung pananampalataya mo sa Diyos, bibitawan mo yung paglilingkod eh. 'Di ba? Yung minsan kasi hindi maunawaan ng ibang mga tao na meron talagang mga tao na ganun na lang kagrabe yung pananampalataya nila, yung pagtitiwala nila sa Diyos. Kasi kung may na naman talaga pananampalataya mo, iiwan mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung pangangaral mo eh. 'Di ba? Pag pinakinggan mo lang yung sasabihin ng mga tao sa paligid mo, kung titignan mo may point eh, 'di ba? May point eh, 'di ba? Kung isipin mo totoo naman ba? Bakit dapat bilang magulang, dapat ipinuprovide ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Tapos, yung tahanan namin, hindi ko mapaayos. Kaso may kita natin, iba yung kasing pamamaraan ng Diyos eh. Iba kasi ang pananaw ng isang taong may malalim na relasyon sa Diyos. Yung may malalim na pananampalataya sa Panginoon. Minsan kung na-question natin yung mga taong yun, minsan hindi natin nauunawaan. Ang nakikita lang natin yung sitwasyon ng kanilang buhay. Pero hindi natin nakikita yung lalim ng kanilang relasyon at pananampalataya sa Diyos. Alam mo, bibilib ka doon. Bakit? Ngayon, sinasabi nila, kinukulang sa pinansyal, pero napatapos niya yung kanyang mga anak. Di ba? Kahit nyug lang yung kinakain, kahit yung bahay nila butas-butas, kahit yung madingding nila, talagang butas-butas din. Talagang mahirap yung pamumuhay nila. Pero nakapatapos. Ngayon, mga anak niya, professional. Pero hindi siya tumigil sa paglilingkod. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. So, may anak na siya na seaman. May anak siya na engineer. So may kita mo mga kapatid. Kasi kung titignan lang natin sa paglilingkod, yung kahirapang dinaranas natin ngayon, yung mga pagsubok na dinaranas natin ngayon, ay wala. Malamang baka umayaw ka na, tumigil ka na. Pero nga, may kasabihan tayo mga Pilipino, ang umaayaw, hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Sa paglilingkod, marami talagang taong hindi makakaunawa. Lalo kung hindi naman ganun kalalim yung kanilang pananampalataya, hindi naman ganun kalalim yung relasyon nila sa Diyos. Kaya nga, kahit sa Bible, sasabihin, para kang mga baliw, di ba? Ang tingin dun sa mga naglilingkod sa Panginoon. Pero doon makikita mo, pinatunayan ng Diyos eh. Mas lalong na-appreciate ng kanilang mga anak na nakatapos na sila. Kasi kung babalikan nila yung pinagdaanan nila bago sila naging mga professional, bago umunlad yung buhay nila, may kikita nila sa kakayanan ng tatay nila. Imposible makatapos sila sa pag-aaral. Di ba? Napaka-imposible. Pero doon sila mamamangha, doon nila makikita na hindi sayang yung paglilingkod na ginawa ng tatay nila. Dahil kung hindi sa paglilingkod ng tatay nila, hindi nila mararating yung kinatatayuan nila ngayon. Kung nakinig lang sila sa mga tao sa paligid. Tandaan natin, ang Diyos ang tumawag sa atin. Ang Diyos na tumawag sa atin, hindi pipitsuging Diyos. Di ba? Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan ito ng full trust sa Diyos. Yung buong puso, buong kaluluwa, buo na pagtitiwala sa Kanya. Kasi kung hindi lubusan yung tiwala natin sa Diyos, mawawala ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Baka maging isa tayo dito sa binabasa natin ngayon. Nasasabihin natin walang saysay ang paglilingkod sa Diyos. Ano pang sabi nila doon? Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Diba? Kaya tiyan mo, marami naglilingkod sa Diyos, nagiging pasaway na lang.
No? Yung paglilingkod nila sa Panginoon, parang attendance na lang. Parang kahiyaan ba? Baka meron masabi sila na mahina na yung pananampalataya ko, palagi na lang ako absent. Mas concerned pa sila sa attendance nila kaysa doon sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Di ba? Wala na sense kasi ikaw mo, nagpapasaway na lang. Ayaw nang sumunod, ayaw na magpasakop. Kasi ang taong tunay na ang puso ay paglilingkod, susunod at susunod yan, magpapasakop talaga yan. Kasi yung puso nga ay paglilingkod. Pero pag ang puso mo ay hindi na paglilingkod, kundi gusto mo na ikaw na yung masunod, yan, marami ka na makikita. Marami ka ng mga reklamo, marami ka ng mga hinanaing. Marami ka na nakikita na pagkakamali. Bakit kami susunod sa utos ng Diyos? Bakit pa namin susundin? Wala namang saysay. Pag ganun kita mo, sa mga nagtatrabaho, pag wala na yung puso nila sa trabaho, ayan na yung mga pasaway sa kumpanya. Yan na yung mga nagiging sakit ng ulo ng mga management sa trabaho. Basta hindi na yung mga pabanjing-banjing na lang, tatamad-tamad na lang. Diba? Ayaw nang sumunod Kasi medyo matagal na nagkakaroon na ng sungay. Diba? So sabi doon, bakit pa namin susundin ang kanyang utos? Bakit pa natin ipapakitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Kita mo, marami naglilingkod sa Panginoon. Lantaran na no? Yung kasalanang ginagawa. Minsan, ang titigas na ng mukha. Alam mo, mas yung makapal yung mukha, lang yan mas matindi yung matigas yung mukha Kasi yung pag matigas ng mukha, at least yung makapal yung mukha, medyo malambot-lambot pa yan kung mapal lang di ba? Pero yung matigas na talaga, no? Pag binato mo talagang ng bola, di ba? Tumatalbog na lang tumatalbog, nagbabounce na lang kasi wala, matigas na talaga So, yung lantaran na talaga, di ba? Minsan, yung ginagawang kalokohan, yung mga masasamang ginawa, lantaran na. No? Kasi wala Sabi niya, bakit pa kami magsisisi? Wala nang saysay sa kanila, yung paglilingkod sa Panginoon, dahil wala nang saysay, yung paglilingkod nila sa Panginoon, wala na rin saysay yung kanilang pagsunod. At dahil sa pagsunod kasi natin sa Panginoon, ito yung na nag-ano sa atin na wag gumawa ng masama. No? Yun ang kabutihan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Inilalayo tayo sa paggawa ng masama, sa pagkakasala. Pero dahil wala ka ng ganang sundin yung kalooban ng Diyos, siyempre wala ka na ring konsensya no? Na humingi pa ng tawad sa mga kasalanang nagagawa natin. Kaya sabi din, bakit pa ako malulungkot sa kasalanang ginagawa ko? Di ba? Kaya minsan mo, may mga tao, kapag nasanay na sa kalokohan na pinagagawa, sa kasalanang ginagawa, wala na. Hindi na yan nalulungkot. Di ba? Parang wala lang. Kahit marami na nakakaalam ng mga masasamang ginagawa, parang wala lang, no? Parang normal lang. Kahit pag nagkita kayo, parang wala lang, normal lang. Di ba? No? Wala na yung lungkot. Diba? Yun ang yun ang isa sa mga malungkot na mga sitwasyon ng mga dating ang puso ay sa paglilingkod, pero ngayon nagkakaroon na ng tumitigas na yung kanilang mga puso. Sabi dun, gayon kung sino pa ang palalo ay siya pang pinagpapala. Yan yung sabi ko nga. Puno na ng reklamo, marunong na palagi na ikinukumpara. Diba? Katulad niya, kung kunyari yung kapatid natin na yun, kinumpara niya yung paglilingkod niya dun sa nangyayari, dun sa paligid niya na umuunlad yung buhay. Tapos yan naman habang naglilingkod, naghihirap yung pamilya niya.
Pag kinumpir niya yun, hindi talaga siya makapagpapatuloy. Ipagpapalit niya yung paglilingkod niya, yung pangangaral niya sa salita ng Diyos, sa pagtatrabaho niya o sa mga pangangailangan niya sa pamilya niya na nakalimutan natin sino ba talaga nagpo-provide ng pangangailangan natin. Walang iba ang Diyos. Di ba? Kahit anong pagsisikap, hindi masama ang magsikap. No? Hindi masama yung magtrabaho tayo. Kasi ayaw din ng Diyos ng tamad eh. Pero kung yung ang inaakala natin na para mai-provide yung pangangailangan ng pamilya natin ay dahil sa ginagawa natin, doon tayo nagkakamali. Kasi ang sabi ng Bible, walang tatanggapin ang sinuman maliban na ito'y ipagkaloob ng Diyos. So ibig sabihin, kahit anong sipag mo, kahit anong pagsisikap natin, kung hindi tayo pagpapalain, hindi ipahihintulot ng Diyos na umunlad yung buhay natin, wala ring mangyayari. Di ba? So, dito may kita natin kinukumpara nila eh. Sabi nila, yung mga kung sino pa yung palalo, sila pa yung pinagpapala. Sabi niya. Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila napaparusahan. Diba? Nakikita nila, yung mga masasama, umuunlad ang buhay. Eh, siyempre, mas madali kasing kumita ng pera sa masama eh. Di ba? Kaya mo, maraming magnanakaw. Umuunlad yung buhay nila. Eh, madali naman talagang yumaman. Madaling magkapera. Madali mong makuha ang gusto mo. Pag masama, kung kukunin mo sa masamang paraan, madali lang. Madali lang kumita ng pera. Madali lang yumaman. Pag gumawa ka ng masama. Kaya dito, nireklamo niya, bakit yung masasama? Gumaganda ang buhay. Minsan, tinitignan mo lang yung malaking bahay nila, yung mga sasakyan nila. Pero kung hindi ginawa, bunga lang naman yan, galing sa nakaw. Kaya nga tayo, mga Pilipino, isa sa moral na itinuturo, isa sa kultura na moral na itinuturo sa atin, tayo mga Pilipino, sabi nga, kahit simple lang yung buhay, no? Wag mong ipapakain yung pagkain sa pamilya mo na galing sa nakaw. Di ba? Kahit magdildil lang tayo ng asin, no? Kahit tubig na lang yung iinumin natin para lang magkalaman yung tiyan natin, at least hindi galing sa nakaw. Pero ngayon, siyempre, ang iniisip ng tao, aanuin ko pa ang karangalan, aanuin ko pa yung dangal, aanuin ko pa yung mga moral-moral na yan. Kung mamamatay naman ako sa gutom. Eh, ganun talaga pag wala ka ng Diyos. Pag wala kang tiwala sa Diyos, yun ang iisipin mo. Yun ang sasabihin mo. Diba? At maraming tao, ganyan talaga. Pinagpapalit nila yung paglilingkod nila, pinagpapalit nila yung dangal nila, pinagpapalit nila yung moral nila. No? Katulad ni Esau, pinagpalit siya dahil lang sa pagkain, di ba? Pinagpalit niya yung birthright niya bilang panganay dahil lang sa gutom niya, sa pagkain niya. No? Na hindi niya iniisip yung kahalagahan ng yung birthright niya. Pinagpalit niya lang sa pagkain. Maraming taong ganyan. 'Di ba? Utak isaw. 'Di ba? Hindi ganoon. Mag-isip mga kapatid, yung mga naglilingkod sa Diyos. Hindi dapat natin pinagpapalit yung paglilingkod natin sa Panginoon dahil sa mga bagay na ito. Kaya nga sabi nga nila yung masasama, gumaganda ang buhay. Sa tingin niyo ba talagang maganda buhay nila? Yung iba nga sa kanila ngayon, nagtatago na eh. Di ba? Magnanakaw ngayon. Diba? Iba nga nagtatago na ngayon. Anong ganda sa buhay nila ngayon? Yung iba nakakulong. Yung iba kung saan-saan na napapadpad. Nawawala yung kapayapaan nila. Di ba? Kung saan-saan na nagtatago. Magandang buhay ba yan? Yes, nag-enjoy sila. Pero in short time lang. Panandalian lang. Diba? At least kahit hindi ka man ganun kayaman,
yung pinapakain mo sa pamilya mo, galing talaga sa pawis mo, galing sa pagsusumikap mo, kinuha mo sa mabuting paraan, tatalunin mo pa yung mga taong yun na nagtatago ngayon. Di ba? Ikaw, panatag ang tulog mo, mahimbing ang tulog mo. Kasi bakit? Kasi alam mo, walang kakatok no, sa bahay mo ng mga pulis, no? O kaya mayroong warrant of arrest ka o ano pa man dahil may ginawa kang kasamaan o nagnakaw ka. Di ba? Tapos sinasabi pa nila, yung kalikuang ginagawa nila, hindi naman sila naparurusahan. Yeah, hindi daw naparurusahan. Tandaan natin, di man nila matanggap yung parusa sa mundong ito, merong Diyos na nakakakita ng lahat ng kasamaang ginagawa ng tao. Ang Diyos ang magpaparusa. Di ba? Wala tayong ligtas eh. Makaligtas ka man dito sa buhay. Mas maganda pa nga yung maparusahan ka ngayong buhay ka eh. Kasi pag namatay na tayo, yung parusa natin forever na yun. Forever na. Ito at least kung maparusahan tayo sa pagkakamali natin habang buhay tayo, at least napagbayaran natin yung pagkakamali natin. Di ba? Pag namatay ka, lahat ng kaso mo, lahat ng ano mo, atraso mo, wala na eh. Pag namatay ka na eh. Di ba? Ang mahirap yun, yung lahat ng mga pagkakamaling ginawa natin. Yung pagtalikod, pagsuway natin sa Diyos. Diba? Yung parusang yun, pag namatay ka, habang buhay na yun eh. No chance na eh. Wala ka ng chance yun. Diba? Kaya yun ang nakakalungkot minsan mga kapatid. Kaya nga sabi doon, pagkatapos na nag-usap-usap naman yung mga taong may takot sa Diyos, narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang mga pangalan. Yun ang kagandahan. Nandun ka sa Book of Life. Di ba? Sigurado kang mayroon kang magandang buhay sa hinaharap. Pag gumawa ka ng masama, yung ganda ng buhay mo, pang lupa lang. Pero hindi rin magtatagal. Kasi bakit sisingilin ka rin eh ng mga ginawan mo ng atraso, ng mga ginawan mo ng masama. Pagdating ng araw, pananagutan mo pa rin naman eh. Pero ito, at least kahit na nagtitiis man tayo, marami man hindi nakakaunawa ng ating paglilingkod. Hindi man ganun kaganda yung buhay natin o kumpara doon sa mga taong walang relasyon sa Diyos, eh okay lang. Di ba? Okay lang. Ang malaga, nakasulat yung pangalan natin sa libro ng buhay. Di ba? Anay mo yung kayamanan, wala ka naman sa libro ng buhay pag namatay ka. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Di ba? Magiging ano tayo, pag may-ari ng Diyos. Ibig sabihin, dahil pag mamay-ari tayo ng Diyos, nandun tayo sa ilalim na kanyang pagkalinga, pangangalaga. Ano ibig sabihin? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diba? Pangako ng Diyos yun eh, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin siya yung Diyos na palagi nating kasama, hindi tayo kanya iiwan. Yung hindi kanya pababayaan, ibig sabihin hindi niya hindi niya pahihintulot na tayo mawalan, kundi siya yung Diyos na mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At least, yung kayamanan sa mundo, nawawala yan, nauubos. Pero ang Diyos, siya yung source ng lahat ng kailangan natin. Di ba? Kaya never tayong mawawalan. Diba? Pwede ka makulangan pero hindi ka pwedeng mawalan. Minsan inaalod ng Diyos na medyo kulang para tayo ay lumapit sa Kanya, para tayo ay magtiwala sa Kanya. Kasi kung wala na tayong kailangan sa Diyos, baka mawala ka na rin sa Diyos, mawala ka na rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi hindi mo na kailangan ng Diyos eh. Kasi lahat na, nasa iyo na eh. Diba? Kaya nga merong mga kakulangan para tayo lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Sila magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Diba? Alam naman natin, yung mga anak, ang ama ang nagpro-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya may kita mo talaga yung mga taong dumaan sa matinding pagsubok,
suliranin, kahirapan ng buhay, pero nagpatuloy. Tingnan nyo mga kapatid, magaganda yung buhay nila eh. Di ba? Hindi man sa mga material na bagay, baka iniisip lang natin, puro lang material, hindi ganon. Nakikita mo na kahit simple ang buhay, payapa, masaya, buo yung pamilya, walang nagkakasakit, maganda yung ugnayan, yung samahan ng bawat buong pamilya, maganda na yun eh. Diba? Ano yung daming yaman eh, sira-sira naman yung pamilya niyo. Hindi man kayo nag-uusap, may puro kayo may sama ng loob sa isa't isa. Anin mo yung kayamanan na kayo mismo nagpapatayan. Di ba? Kaya ang sabi dito ni Yahweh, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Kaya dito may kita talaga natin yung pagkakaiba ng mga taong gumagawa ng mabuti at gumagawa ng masama. May kita natin yung pagkakaiba na naglilingkod sa Diyos at sa hindi naglilingkod sa Panginoon. Marami nagsasabi, nagsisimba naman ako. Hindi naman ako nawala sa gawain, hindi naman ako nawala kay Lord. Pero kung titignan natin, wala naman talaga rin siyang time na sa Panginoon. Kahit nga nagsisimbang, iniisip niya, trabaho pa rin. Di ba? Kasi pag napahaba yung misa, yung humiliya, umiinit na yung puwet eh. Di ba? Gusto nang umalis eh. Ayaw na nga minsan tapusin eh. Di ba? Nagre-reklamo na. So, lalo ngayon, siyempre, pag mga Holy Week, mga ano yan eh. Pagpasok ng Semana Santa, talagang ano yan eh. Mahaba yung mga gospel na binabasa. No? Iba parang na ano na ayaw ng sakripisyo. Pero hindi natin alam na yung mga bagay na yan, ano lang tayo eh, tinuturuan tayo ng yung pagpipigil sa sarili, yung self-control, diba? Yung iniano tayo yung sacrifices, diba? Tinuturuan tayo diyan eh. Kaya may kita mo, magkaiba talaga. Yung malaki ang pagkakaiba talaga ng naglilingkod sa Diyos at sa hindi naglilingkod sa Panginoon. Diba? Akalang iba, yayabangan niya yung naglilingkod sa Panginoon kasi may bago siyang sasakyan, malaki yung bahay niya. Palagi siyang sa masasarap na restaurant kumakain. Akala niya, mas higit na siya doon sa naglilingkod sa Panginoon. Sa totoo lang, niloloko lang natin sarili natin pag gano'n. Diba? Kasi sa totoong naglilingkod sa Panginoon, parang matatawa ka na lang pag gano'n yung mentalidad ng isang tao. Kasi tayo na naglilingkod sa Panginoon, nandun yung kakontentuhan eh. Nandun yung pagiging grateful sa Diyos. Yung matuto ka lang masiyahan, kung ano yung tinatanggap mo, tahimik buhay mo, payapa isip mo, buo pamilya mo. Wala ka nang hihilingin sa Diyos eh. Diba? Yung may kinakain kayo araw-araw. Yung lahat kayo sa pamilya nyo, matitino pa yung utak nyo, yung isip nyo. Hindi ba? Malaking bagay yun ang pasalamatan natin sa Panginoon. Hindi yung parang taong bumili ng kape, no? Tapos bumili siya ng kape, tapos nakalagay doon free sugar, no? Bumili ng kape na nasa sachet, tapos nakalagay free sugar. Tapos nang bumili siya ng kape na yun, naghihintay siya ng free na sugar. Nakipag-away pa dun sa tindera. Sabi niya, nasan dito yung free sugar? Hallelujah. So yun naman mga kapatid, no? Ano man po yung pinagdaraanan natin sa paglilingkod, huwag natin pakinggan yung mga tao nagsasabi na walang saysay yung paglilingkod sa Panginoon. Na ano lang sila, ipanalangin po natin sila na maliwanagan sila at mahimasmasan, no? Sa mga walang saysay na kanilang pinagsasabi, no? Dumating yung habag
yung awa ng Diyos sa kanila na ma-realize nila yung mga maling pananaw nila at pangunawa nila tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. So yun lamang mga kapatid, ang nawa ng Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.